Annyeonghaseyo, Yorobon. Welcome to Opawaldo Korean class. At this time guys, i-discuss ko po sa inyo ang another grammar na naman na matutunan natin at magbigay din sa inyo ng additional knowledge paano to gagamitin. Okay? So, ito po guys yung sinulat ko sa board. And I would like to apologize for some time. Hindi po ako nakagawa ng video kasi nga medyo busy lang po, na? So sana po sa mga followers, sa mga subscribers, wag po kayong mawalan ng ganang manood, no? Just keep on watching and sa abot ng aking makakaya, ibigay ko po yung explanation, clarification very well para po sa inyo. Okay? Sa abot ng aking makakaya lang po. Okay, so this time I'm going to discuss about the ul or ul kayo, no? Ul kayo. So ano po bang ibig sabihin ng ganitong grammar, no? So yan po ang ating tatalakayin today. Okay? So gusto ko pong iano sa inyo na this one is a very important, lalo na pag patanong or lalo na pag ito po ay ginagamit as a question form, no? Ginagawa po siyang tanong, ginagawa po siyang sa dulo ng verb, dinudugtong po ito, the arkayo. Okay, ano po ba to? Now, the arkayo guys, it is used when asking or suggesting, no, thoughts or opinions to other person. So meaning, yung arkayo guys, iyan po ay pag dinudugtong po yan sa verb, no, nagiging ano siya, nagiging opinion po siya na patanong, no, or yung nagtanong mismo, kino-convince ka or mayroon siyang sinasabi na mayroon siyang tawag nito, asking your opinions about a certain things na gusto niyang mangyari. Okay? So might be possible nagyaya siya or possible nagtatanong siya kung ano ba yung opinion mo or ano ba yung possible na thoughts mo about that certain things. Okay? So, klaro po guys, no? Yung arkayo is used when asking or suggesting thoughts or opinions to other person. No, hindi po nagtatanong ka mismo sa iyong sarili, no? Hindi po pwede siya itatanong mo yan sa sarili mo. So, might be, kung gagawin mo yan, so, you're a little bit crazy. Okay? So, paano po ba natin itong gagamitin, no? So, yung ar or ul kayo, gagamitin lang natin or idudugtong lang natin sa verb. So, not in nouns, but sa verb lang po siya, no? Okay? So, we have here verb plus the ar or ul kayo. Okay? Okay. So, ito po yung meaning in English, no? Shall, no? Shall we, or shall we eat, or shall we dance, shall we run, or shall we buy something, no? Shall we, okay? So, verb plus are or all kayo, regardless, no, of the verb. It is present tense, the past tense, or the future tense, okay? So, I will give you a sort of example. So, this one, or example, no? So, basahin muna natin. Onje manal kayo, no? Onje manal kayo. Ang sagot, 토요일 저녁에 만나요. Okay? So, our verb here, the verb stem is manada. Ito po, manada. Manada is what? Yung verb natin na manada is to meet, no? Makipagkita, no? To meet. Makipagkita. So, onje. Onje is a form of interrogative questions. Ito po ay kailan, no? Onje, when? When shall we meet? No, ito po. The arkayo is shall. No, where shall we meet? Kailan po tayo magkita? O, magkatagpo. Okay? So, yung sagot ni na is 토요일. 토요일 is Saturday. Okay, Saturday. 저녁. So, 저녁
is uh, evening, no? It can be palm or nighttime, no? Palm is night, chonyok is evening, no? So we have three types of situation or the duration of time in a one day, no? Morning is achim, and noon time or during lunchtime is chomshim. Pag sa dinner time or gabi is chonyok. Okay? So tandaan niyo po yan. Lalabas po yan sa exam. So tuyuel chonyoge. So what is the purpose of this no? The here is being connected after the time of the sentence, meaning it is the particle or time particle. Okay? So chonyoge manayo, no? So on Saturday daw, we will meet, or sinabi niya, we will meet on Saturday's evening, no? Sa gabi po ng Saturday tayo magkita. Kasi yung tanong, onji manal kayo? Tuyel chonyogi manayo. Okay? So tandaan niyo po guys, paano po yung gagawin? So yung verb natin, the verb stem, no, will added by are or all kayo. When the verb is ending or when the verb is ends with a vowel, no, pag vowel po yung natatapos na letra na nakikita natin sa verb stem, no, verb stem ito. Mana, it are verb stem, no, or the present tense of the verb. Yung ta is automatic, buburahin po natin, no, you have to cancel that one. So it ends with a vowel. That's why plus are kayo. Okay, ito yun. Are kayo. Okay? So, are kayo nagiging manal kayo. Okay? Manal kayo. Okay? So, shall we meet? No? When are you going? Or when shall we meet? Okay? So, yan po guys. So, sana nakuha nyo yung pattern, how to use or how to add the are kayo. Okay? Another example, ginawa ko pong blanco para po isulat natin yung sagot dyan. Okay? So, take a look at this example, no? So, muson. No, muson is what kind, no? Anong klase or anong uri? What kind? Muson. Umakgul, no? Umak. What do you mean by umak? Ito, what kind? What kind? Umak is what? Music, no? Umagul, blank, question mark. Now, take note, yung arkayo natin is always nating makikita or magagamit sa patanong lamang. Okay? Hindi po natin siya pwedeng gamitin sa declarative sentence or yun sa period. Okay? Sa question mark lang. Okay? Sa mga patanong lang na gagawin natin. That is a somewhat a kind of suggesting, no? So nag-aalo ka or may gusto kang itanong, may gusto kang i-offer, no? For that opinions. Okay. So muson umagol blank. So yung verb natin na gagawin is ang tutta, no? Ano po yung tutta? No, tutta is what? To listen. So ito po ay listen or hearing, no? Hearing. So makinig, okay? Makinig or narinig, no? Okay, tutta. So paano po natin gawin? Kasi po guys, ito ay tinatawag na the irregular verb, no? The irregular D. So tatlo po ito, mutta, tutta, at saka kutta, no? Okay, so tutta is at gagawin natin tutta, so cancel natin to, and this letter D will, or the letter D form, okay, will change into letter R. Now this is the conjugation of the tutta will become tul. So yung tul dyan, since nagtatapos po siya ng a consonant, so anong gagawin natin? Plus ul kayo. Okay?
So dito yung sagot natin is turul ka yo. No, okay? So turul kayo. No, turul kayo. Okay. So buburahin po natin yung sa taas para po mayroon pa tayong masusulatan. So yung board po natin guys is masyadong maliit or maiksi. Okay? So just ano lang po ito. Para lang po bumili po ako ng ganito na board. Ito yung ginagamit ko para po easy lang po yung i-discuss ko. Hindi po siya pang ano talaga, yung pang whole day akong magtuturo. So just a little bit of class or discussion or grammar na pwede kong i-share sa inyo for free. Okay? So, yan po guys yung sagot natin. Naturol kayo. Naturol kayo. Naturol kayo. So, musun umagul turol kayo? So, musun, what kind of music shall we listen? Shall we hear? No, shall we listening? No, ano po yung gusto nating pakinggan na music? No, umak. Take note, umak. Umak is music. Umagul, it is object particle. Okay? Umagul, turol kayo. Basta may kayo, kami sa may ul kayo, ar kayo. So yan po guys ay suggestions, no? Or that is somewhat asking your opinion or suggesting opinions, okay, to other persons. Okay, so yung sagot ni na is 저는 클래식, no? 클래식. Ano po yung 클래식? That is the Korean romanization of the English classic, no? Classic. 저는 클래식 음악을 좋아해요. 클래식 음악을 들어요. Okay? So, meaning for this one is classic music. So, marami po tayong uri ng music, no? Mayroong ballads music, no? Mga balladers, love to do ballads. Okay? I love ballads for me. Mahilig po ako sa kanta and I love music type or the kind of music that I always choose to sing is ballads music, no? Then, ito classic, no? Classical music, no? Just like, sino bang kumanta halos ng classic music? Lia Salonga might be. Okay. So, Broadway. Okay. 저는 classic 음악을 좋아해요. 좋아해요 is what? 좋아해요 is 좋아하다. 좋아하다 is to like, no? To like. To be like or somewhat, no? It is a 좋아하다 verb. 좋아하다 or 좋아하다 adjective, no? Like, no? 저는 is a subject I like classic music, no? Classic music. 저는 클래식 음악을 좋아해요. 클래식 음악을 들어요. listening. Classic music. Dahil gusto niya ng classic music, of course, she or he is always listening classic music. Okay? So that is it. No? That's it. Then, yung ano natin dito is, yung nagtatanong na si Ka is, yung pagka-deliver niya ng question is, ano po bang klase na music ang ating pakinggan? No? So, sinabi ng ano niya, yung kausap niya, 저는 I like classic music. Classic music listening. Of course, yung pakinggan nila is classic music. Okay? So, ganun po guys. No? So, alam na natin paano to gagawin. Alam nyo na paano gagawin yung tuta. Tuta is an the irregular verb, no? The ending with letter D. So, papalitan po natin ng R. No? Okay? So, next is, ito is usually happen on a presently, present tense form, no? So, kasalukuyan po siyang ginagawa. Okay. Another example. Here we go. Ka is 생일이 같이 점심을 blank. Question mark. So, yung verb natin na
gagamitin for arkayo is mokta, no? Mokta is to eat, no? Mokta. The honorific form of mokta is tushida, tushida. Okay? Itong mokta is the very common na ginagamit na pang very casual lang or can be informal but usually ito po yung gagamitin or ginagamit dito in Korea. Okay? So pwede na, understood na po yun, no? So 생일이 같이 점심을 blank. Okay, 먹다. So cancel natin to, 먹 plus 올까요. So ito po yung gamitin natin. Kasi guys, yung mokta ay nagtatapos ng consonant letter. When it ends with consonant letter, yung gagamitin natin o idudugtong natin is the ulkayo. Or kayo. 점심을 먹을 까요. Okay? So 생일이 같이 점심을 먹을까요? Okay? So 생일 is what? Birthday. Okay? Birthday. 같이 점심 together. 점심 is what? Lunch. Okay? Pag 저녁, dinner. Pag 점심, lunch, no? So, nagtatanong siya, yung birthday celebrant, nagtatanong siya na, shall we eat, shall we have a lunch together on my birthday? No? So, malamang it is free, mulyo, no? Mulyo is free. So, free po to kasi guys, birthday niya, no? So, joke lang. 나한테 생일이 같이 점심을 먹을까요? So, 먹을까요? 가요, 알까요, ulkayo. Okay? So, tandaan niyo po yan, arkayo, ulkayo is a suggestion. Suggestion, you are suggesting something to your partners or to your co-workers or yung kasama mo, kahit sinong kasama mo, you're suggesting. No? So, sabi niya, pwede ba tayong sumabay mag-lunch sa birthday ko? So, yung sagot is, 점심에는 다른 약속이 있어요. 같이 저녁 먹어요. Okay? So, 점심에는 is in lunch time or break time, noon. Bakit may noon? May noon po guys, kasi guys, yung 점심 dito, na yung tanong niya dito tungkol sa tanghalian, will be our subject, will be our topic. Naging topic po siya. That's why, ginalagyan po siya ng topic marker na nun. Okay? So, 점심에는 다른. What mean by 다른? 다른 거? 다른 is other or different. No? Or sabihin na natin na iba. No? Other. Other, 약속. 약속. No, 약속 is a promise or appointment. Appointment is 있어요, there is. No? 있어요, there is. 없어요, there is no. No? Or not exist. So, 약속 is appointment. 약속하다 is to promise. To appoint. Okay? To appoint, to having appointment. Okay? 다른 is different. Iba. No? Other. May iba po daw siyang ka-appointment on his lunchtime or her lunchtime. 같이 저녁 먹어요. What mean by 같이? 같이 is together. Together. 저녁 먹어요. No, 저녁 먹어요. Okay? Okay. So, 저녁 먹어요. So, might be, yung 저녁 po dito guys, is, dito, yung tanong ng kasama niya, or suggestion ng kasama niya is, pwede ba silang magsabay ng lunch together with her birthday? So, dito, di naman din sinabi, yung sagot naman niya, di na sinabi niya na hindi siya sasama dito with her birthday at lunch.
yung probably yung sagot dito is mayroon din siyang other appointment on the evening or in the evening, no? Sa gabi. So might be there's a wrong grammar here. So dapat dito yung nilagay natin dito is 점심, no? 점심. 점심을 먹어요. 점심 먹어요. Okay? So ayan na natin yan. So that is a given already kung iano lang natin, no? We will correct this one. 저녁. 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 점심. 점심. Okay. So, kinuri ko na para maano natin. No, nakikita kasi natin eh. So, 성일이 같이 점심을 먹을까요? So, 점심이는 다른 약속이 있어요. 같이 점심 먹어요. So, dito pa lang nakikita natin 점심 yung ginagamit. So, dapat dito 점심 pa din. Okay? So, that is a human error lang, no, sa aklat na source natin. Okay? So, ito po guys, no, so dito, nagre-refuse siya. So, possible, yung you're asking something or you are suggesting something, it can be refused or it can be say yes. It can be no or it can be yes. Depende po yan sa yung tinatanong, no? Or katanong ninyo. So, yun po guys, no? So, sana po, may matutunan po kayo sa simple or the grammar na din-discuss ko ngayon. The are kayo. Basta guys, ito yung tandaan nyo. The are kayo. Itong are kayo is, or the ul kayo is, shall, yung meaning niya, or shall, or ano ba yun sa Tagalog. So, di ko masyadong ma-elaborate, no? Masyadong, medyo mahina po ako sa Tagalog, no? Nagtatagalog lang ako is just to make sure that may mga nanonood na hindi nakaintindi ng Cebuano because I am a Cebuano na sana po ay naunawaan, maano siya, magets din na yung dinidiscuss ko. At saka pag nag-i-English din ako, so make it my class in English way or English language. So baka po mahirapan din yung mahina sa English, no, or somewhat ayaw ng English. Okay? So sana po this will be a package for your learning experience in Korean, lalo na sa mga gustong magtrabaho sa South Korea, no? Kailangan po nating matutunan ang lingwahe ng Korean to make our access or entering in this country this country na andito ako in Korea. Okay? So basta tandaan nyo, the ul kayo, the are kayo is shall. So kailan po natin siya gagamitin? Idudugtong po natin siya sa verb which is napatanong, yung setup na patanong. Tapos yung are kayo is idudugtong natin sa verb na nagtatapos ng vowel letter, ending a vowel letter. Pag consonant ending, yung idudugtong natin is the ul kayo. The ul kayo. Okay? So sana po may matutunan kayo or keep on watching my YouTube channel at huwag po kayong magsawa to make your dream come true. May trabaho po sa South Korea. Goodbye everyone. Have a nice day.